Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 3, 2025. Sino po itong DDS lawyer na di umano'y nagmura at nagbanta dito po kay Undersecretary Claire Castro? Kaya ko po ginagamit yung di umano'y dahil hindi ko po kasi nakita yung post at the same time, hindi ko pa po napapanood ng buo ito pong vlog na ito ni Yuse Claire Castro. At ito po ang re-reactionan natin ngayon. Kasi sa mga unang pahayag dito na napanood ko nitong si Yuse Castro, mukhang meron pong nagmura sa kanya na DDS lawyer at nagbabanta pa na ngayon sa paniniwala nitong si Undersecretary Castro ay talagang kadisbar-disbar. Nag-ugat kasi ito mga tol doon po sa komento ni Yuse Claire dito sa kanyang YouTube channel na kapag ka nagagalit ito pong si Vice President Sara Duterte, kahawig po ni Chucky, si Chucky Dal, no? Isang karakter po ito sa horror film Kakatakot talaga yun, lalo po nagsasalubong ng kilay. Pikon na pikon tuloy marahil itong mga Duterte supporters. Hindi nila matanggap na hindi lamang si Fiona ang kamuka nitong si Sara Duterte, bagkus kahawig pala si Chucky Dal ayon kay Undersecretary Castro. Kaya sa oras na ito mga tol, sabay-sabay po nating panoorin at re-reactionan syempre natin ang mga komento at opinion dito nito pong si Undersecretary Castro, ang ating napakagaling na Palace Press Officer. At ako'y nagpapasalamat sapagkat sa pamamagitan niya ay nakapaghatid ng tulong ang ating gobyerno sa pangangailangang pinansyal, medikal ng aking inaanak. But unfortunately, hindi yata maganda ang taon na ito para sa akin. Ang ganda-ganda ng mga pangyayari sa una at ikalawang araw. Sana ngayong ikatlong araw maganda pa rin pero nananakit po yung likod ko No, meron pong bukol na nung una pinababayaan ko lamang, hindi naman masakit pero ngayon simula nung Disyembre sumasakit na, nahihirapan na ako sa pagtulog kapag nakahiga ako dapat nakatagilid ako, no? Pag nakakalimutan ko, katulad nito, pag ako'y sumandal, mahapde. Tolerable naman yung pain. Ako naman may pagka masokista ako Pagka pain parang ninanamnam ko no? Kaso lang hindi pa pwedeng ganito, baka kung ano na, kaya maybe in the afternoon ako po yung magpapa-check up. Kaya sana hindi po seryoso ito pong bukol sa aking likuran, ano? At ngayon, bumalik po tayo dito po sa re-reaction na natin vlog. Pasensya na kayo at papanoorin at pakikinggan po natin para makuha natin ang konteksto nito pong title ni Yusek Castro kasi hindi ko po talaga napanood pa ito. Sabi kasi dito, dahil sa Chucky remark, isang DDS lawyer nagmura at nagbanta pa. Panoorin at pakinggan po natin si Yusek Claire Castro. Dahil si Chucky remark, di ba? Ang sabi natin, kapag galit, di ba? Ang vice presidente, nag-iiba yung itsura niya, di ba? Nag-iiba siya, di ba? Kasi galit. Nakakalimutan niya, parang nakakalimutan lang na vice presidente siya pag nagme-meltdown. Totoo naman talaga yung sinasabi ni Yusek Claire Castro. 100% totoo. Hindi fake news. Kapag ka nagme-meltdown, si Sara Duterte, wala stick talaga. Nagkakalimutan. Hindi yata ako vice presidente. Parang ganun ang nangyayari Tingnan nyo balikan natin yung mga meltdown na yan ni Sara Duterte. Tingnan natin Meltdown of Sara Duterte. ito. Tingnan nyo yung mukha talagang ayoko na magkomento. Pero ito Nasaan ba banda yung ito. He was lying to his teeth to get the votes of people.
ninyong lahat. Ina ninyong lahat. Ina ninyong lahat. Oh, lahat naman tayo talaga may ina eh. Kaso lang yung before ina, merong tut eh. Alam nyo na kung ano yon. Tuloy tayo dito. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Tapos, very proud na proud ang mga DDS dyan. No? Nagtataka talaga ako dito sa mga DDS, mga tol eh. Hindi ko talaga mawari kung ano yung kinaka-proud nila na yung iniidolo nila sa harapan mismo ng publiko, tuwang-tuwa pa sila kung paano nagmumura, lalo yung tatay nito, na nakakulong ngayon sa Hague, Netherlands, balikan natin yon mga tol. Ha? Balikan natin lahat. Si Rodrigo Duterte, kung paano nito nilapastangan ang ating Diyos, tuwang-tuwa pa sila. Palakpakan pa itong mga Duterte supporters po na ito. Kung paano niya minaliit ang mga kapwa natin Pilipino, no? Naalala ko kapag mahirap ka pakinggan ninyo kung gaano ka balasubas ang bunganga nitong tatay nitong si Vice Presidente Sara Duterte. Pagmamakalinit. Marami rin akong nanakaw kung naubos na. Diba? Living is still Australia. Yan ang pinagtatakahan ko talaga mga tol eh. Sinisikap kong isipin sa aking munting imahinasyon. Parang si SpongeBob no? Kung bakit natutuwa itong mga Duterte supporters the moment na naririnig nila nagmumura itong mga Duterte. The moment na nagjojoke sa pambabalahura sa ating mga kababaihan. The moment na nilalapastangan niya ang ating Diyos. Tuwang-tuwa itong mga Duterte supporters. Tapos, syempre, dahil nga ang tatay ganun, malamang sa malamang ang anak ganun din. Kaya dito nakikita natin kung paano nagme-meltdown. At yun ay totoo. Walang kasinungalingan sa sinasabi dito ni Jose Claire Castro ha. Tuloy tayo dito. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. Paano magiging fake news si Jose Claire Castro sa pagsasabi ng Queen of Meltdown itong si Sara Duterte? Kitang-kita nyo naman, tingnan nyo itsura. Parang vlogger lang na nagagalit dito sa harapan po ng YouTube at Facebook. Ganyan ba talaga ang standard nyo mga Duterte supporters? Hindi nyo ba naiisip na meron kayong mga anak? Gusto nyo yung paglaki ng mga anak nyo, ganun yung makikita na ganito vice presidente natin sa nakalipas na panahon, ganoon ang presidente natin. Sasabihin nyo, mga ipokrito kayo. Lahat naman nagmumura. Anak ng teteng na katuwiran na yan. Hindi ba natin pwedeng baguhin yun? Simulan natin sa ating pamilya. Maunawaan ko pa kung nagagalit ka, baka talaga makapagmura ka eh. Pero yung paulit-ulit mong gagawin, ibang usapan na yun. Ito, paulit-ulit eh. Tapos babalikan natin, dekada na ang nakalipas na napakpa ng sheriff to. Ganun kabayolente, hindi lamang sa bunganga, kung hindi sa aksyon itong mga Duterte. Balik tayo dito kay Jose Claire Castro. Diba? At dahil ton, diba? Aba, mga ka-clear, may isang DDS lawyer. Ha? May isang DDS lawyer. Wait. Isang supporter. Hindi ko to kilala eh. Sino ba tong DDS lawyer na ito, mga tol? No?
Kasi medyo na busy talaga ako in the past days eh. Hindi ko masyadong... Pero may mga nagko-comment dito yung Buwangson daw. Diba? May pinost. Etong Buwangson na to, maisingit ko lang nga. Meron ako nakitang post ni Sir Herman Estrada eh. Ito. Saan ba banda yun? Ito. Shared post niya tungkol sa parang wishful thinking nitong si walang hiyang Rowena Guanzon. No? Parang sinasabi niya, may mamatay. Hindi ko matandaan yung particular eh. Ito. Kaya sabi dito ni Sir Herman Estrada, you know what they say, be careful what you wish for. You might get it first instead. Kasi, noong December 31, sa quote card na aking babasahin, sinabi ng ating Pangulo, hinihiling ko sa inyong lahat na ipagdasal ako at naway magtagumpay ako. Nais kong maglingkod ng maayos para sa bansang ito, sapagkat kapag nagtagumpay ang Pangulo, magtatagumpay din ang bansa. Napakaganda nung sinabi ng Pangulo. Walang masama doon. Pero, ang masaklap, itong sinasabi nitong si Rowena Guanzon may pagka-baliw yata talaga pagka DDS no? Sabi dito, iba ang pinagdadasal ko para kay BBM. Alam nyo na yon, Lord, kunin nyo na siya. Walang hiya, di ba? Alam mo, Attorney Rowena Guanzon, ingat ka sa hinihiling mo. Baka sa iyo mangyari yan. May pinost, mga ka-clear. Sa kanyang Facebook account. At nagmura. Yan. Sino kaya ito? Nagmura. Sino ang DDS lawyer na nagmura na ito? Mga clear, alam niyo ba, yung pagmura, yun ng PI, pag yan ay may galit, kasi nag-aaway kayo. Ito, yung tinuturo sa atin ni Undersecretary Castro, ito yung PI principle. No? Babasahin, bibigkasin ko lang pero hindi ko kayo minumura. Utang ina mo principle. Meron kasing jurisprudence dyan, ang korte. Matagal ng panahon. Napag-aralan namin ito, tinuro sa amin ito, tuwang-tuwa kami nung tinuturo ito ng professor namin Tataka talaga ako, bakit may mga ganong tao, kapag mura ang pinag-uusapan, tawanan ng tawanan. Pero maganda naman yung pagkakadeliver ng pagtuturo at naunawaan namin. Na kapag nakapagmura ang isang tao, out of anger, basically, hindi itinuturing kaagad na krimen. Pero kapag lalong-lalo na, wala ka namang kaaway, wala ka namang kaharap, tapos bigla ka na lamang magmumura para sa ibang tao, no? Patungkol sa mga sinasabi mo na hindi maganda sa ibang tao, ibang usapin na po yun. At yun yung papaliwanag sa atin ni Jose Claire Castro. Kasi mukhang nangyari sa kanya no? Tuloy tayo rito. Pinaka-oras sa'yo, sisigawan ka, namura mo, hindi siya makukonsider as libel. Pero pag nagmura ka, pero hindi naman ikaw yung concern at nakisaw-saw ka lang. Ibang usapan yun. Especially kung lawyer ka. Yan ang kadisbar-disbar. Diba? Sino yung nagsabi ng, teka lang, PAK? Parang ang nangyari kasi dito, mga tol, nagkaroon ito ng series Parang Netflix. Ganon ka-epektibo itong si Jose Claire Castro sa kanyang ginagawa. Apektado talaga yung mga tatanga-tanga na DDS Pasensya na, binibigyan ko ng emphasis yung tatanga-tanga. Hindi ko naman sila minumura. Ang mura, yung PI. Pagka bobo, fact yan. Pagka tanga, fact din yan sa isang tao. Pinakamagandang halimbawa niyan, kahit anong turo sa'yo, hindi ka matuto. Unfortunately, bobo ka. Katotohanan po yun, hindi po yung paninira. Kapag katanga naman, ang pinakamagandang halimbawa niyan, pag-ibig. No?
niloloko ka na, pero minamahal mo pa. Tanga yun. Kaya hindi pagmumura yun. No? Kaya binibigyan ko ng emphasis ganon itong mga DDS. Harap-harapan ng nilolokot ginagago ng kanilang mga iniidolo, bilib na bilib pa rin sila. Pero mo, inamin na ikay adik, gumagamit ng marijuana, inaabuso ang fentanyl. Pero para sa kanila, ang bangag, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi si Rodrigo Duterte. Sinabi na nitong isa, presidente ako ng impyerno, pero para sa kanila, maka-Diyos. Yung nagsasabi ng presidente ng impyerno. Di ba malaking katanghan yun? Tuloy tayo dito. PAKU. Ha? Diba? Toot na yan, ha? Disbayan nga yan dapat. Nako. Ito yung tipo, Ronnie B. Lady Ludovic. At ano yung disbarment case, isinampak ni Gadon sa SC laban kay Sara, hindi gumagalaw? Kaya hindi ko alam. Hindi ko alam sa Supreme Court. Ano na sa Supreme Court? Sa Supreme Court ba niya? Oo nga, Supreme Court. Pwede kasi public servant. Well, sinong lawyer? Uy, nalaman ko na tuloy. Merong nag-text sa akin, di ko nababanggitin ng pangalan. Trixie and Ahmed Paglinawan. Puntahan nga natin to. Puntahan natin. Kasi hindi ko pinapalo itong mga DDS supporters na to eh. Itong mga vlogger. Laking katangahan para sa akin ang mag-engage sa kanila. Ay hindi ako nag-engage yan. Sa mga Duterte supporters, para hindi ko kayo masabihan na tanga sa programa ko, huwag kayong pumunta dito at manood. Kasi, dalawang bagay lang naman yun eh. Either sadista kayo or masokista kayo. Sadista kayo, gusto nyong nananakit ng damdamin ng ibang tao. Akala nyo naman, masasaktan nyo ako dito. Sa dami ng mga problemang pinagdaanan ko sa buhay at mga challenges na hanggang ngayon dumadaan sa buhay ko, yung mga masasakit na pananalita ninyo at even pagbabanta ninyo, wala na sa akin yan. Even yung pagbabanta nyo sa buhay ko, wala sa akin yan. Di ako tatakot dyan. Para saan? Naging pulis ako. Para saan? Nung mga operasyon, nung ako'y pulis pa, pauna-una ako, sisipa ako talaga ng pinto. Sir, ako na! Hindi sa pagmamayabang yan. Volunteering talaga ako lagi. Anyways, puntahan natin. Trixie. Ano yung Facebook page nung nagkamali ako sa pagsuporta sa abogada na to eh. Yung dating sekretary ng PCO. Trixie and Ahmed Paglinawan. Anong page ba yon mga tol? Ito siguro. Luminous. Hanapin nga natin dito. Hanapin natin. Anak ng teteng. Nagtataka talaga ako bakit ang mga professional na mga Duterte supporters nawawala yung pagiging professional sa kanila kapag ang pinag-uusapan ng mga Duterte, no? Hanapin natin 'yon. Dali lang ito. Pero basahin ko lang Hindi ba dapat binibigyan natin ng award si Auntie Claire for being the prime mover in delivering a negative 14 and negative 3 rating for the president? Salamat kayo. Anak ng teteng na yan. Ito sinasabi kong malaking kabubuhan o katangahan. Sa lahat halos ng mga undersecretary, I do not know. Marami sa mga undersecretary di ko kilala. Pero si Undersecretary Claire Castro, ang masasabi natin na napaka-epektibo sa kanyang ginagawa. Biruin ninyo, nung siya po ay napili bilang Palace Press Officer, hindi ko na matandaan ang petsa at taon ng kanyang pagkakatalaga. Pero, simula nung mga panahong iyon, every now and then na nalalaman na po natin yung mga programa na ginagawa ng ating Pangulo. And every now and then, yung mga issue na ibinabato kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gabinete niya at sa mga ahensya sa ilalim ng pamamahala ng ating Pangulo, nasasagot, nabablangka lagi nitong si Yusek Claire, lalong-lalo na yung reporter ng Net25. Ang laging tanong ay parang pang-iintriga, barado lagi.
Kaya doon natin nakikita na talagang nagagawa ni Yusek Claire Castro yung trabaho niya. At I believe, hindi yun magre-resulta para sa negative ratings nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Instead, magbibigay pa nga yun ng positibong kontribusyon para sa performance and trust approval ng ating Pangulo, di ba? Pero syempre, sa mata ng mga tatanga-tangang DDS, katulad nitong abogado na ito na nagsasabi kay Yusek Claire Castro, ganun ang palalabasin nila. Kasi kung hindi man sila tanga, lalong-lalo hindi naman bobo, walang abogadang bobo eh. Ewan ko tong vice presidente natin kung bobo to. Pero naniniwala ko walang abogadang bobo eh. No? Kaya itong dalawang abogado na ito, hindi bobo to. Kaso lang, ang ginagawa nila, tinatanga nila at binobobo nila ang mga Duterte supporters. Yun ang masaklap na katotohanan sa kanila. Hindi kasi nag-iisip yung mga Duterte supporters eh. Basta kung anong mabasa nila, paniniwalaan na kagad nila. Isingit lang natin. No, bago natin hanapin yung pagmumura. Naalala ko lamang, itong Tio Moreno, panay labas ang feed sa aking Facebook. Naka-profile na nga ako. Sabi ko, ayoko nang gamitin ang profile ko sa politika eh. Pero labas ang labas yung feed niya doon. At nababasa ko, may mga blind item. Tapos siya pala yung pinapatungkulan na nagtakas di umano ng sahod daw po ng mga DDS vlogger. Kinumpirma rin mismo ito ng mga kapwa niya DDS. Kaya, ang nangyari, parang ikinakahiya niya ngayon na maging DDS. Nag-post pa siya tungkol doon. Na kesyo hindi daw siya belong sa anumang DDS group. At nandito daw siya sa harapan ng publiko dahil sa mga advokasya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte, and so on and so forth. Pero, hindi niya maikakaila talaga dahil sinasabi sa kanya na merong pandurugas na ginawa mula sa sahod daw ng mga DDS vlogger. O kaya yung mga nagsasabi na ako'y bayaran, hindi ko naman siguro ikamamatay yung bukol sa likuran ko. Mamatay na ako ngayon kung ako'y bayaran, pero doon napapatunayan natin na yung mga DDS vlogger pala binabayaran. Kasi tinakbo daw, di umano, ni Tio Moreno eh. Ngayon, marahil na content ito ni Kent Garcia. No? Si Kent Garcia, isang brutal sa pag-criticize sa mga Duterte ito. Kakampi natin ito sa gobyerno. No? Suportado nito ang ating Pangulo. Pero talagang kung ako, tinatanga ko tong mga DDS, siya minumura pa yata. Napaka-brutal sa pagsasalita nito. Gustong-gusto siya ng kanyang mga manonood. Parang nainggit itong si Tio Moreno. Hindi ko alam kung inggit ba o gusto niya lang i-expose yung katangahan niya. Wag natin kakalimutan. Babalikan natin yung FU kay Yusek Claire Castro. Singin natin, medyo mahaba itong live stream natin. Pumapasok sa isip ko yung mga gusto kong i-share. Ito. Binabanatan niya ngayon in particular, kasi lahat sinasabi niya rito, Marcos loyalists and kakampinks, mga bayaran daw. O Tio Moreno, yung old profile ko, nagbardagulan tayo doon, di ba? Hanggang sa di mo na ako nireplyan. Binlock mo na yata ako, no? Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo. Hinahamon kita, no? Sumpaan, although masama 'yon, pero mamatay na sa atin dalawa kung sino bayaran, Tio Moreno. Oh. Mamatay na sa atin dalawa, Tio Moreno, kung sino bayaran. Kasi sinasabi mo, Marcos loyalist, kakampinks, mga bayaran, 'di ba? Although wala ka namang pinangalanan dito, di mo ako binanggit, pero in particular, binanggit mo na si Kent Garcia. Si Kent Garcia, ine-expose niya kuno. Kasi ito daw ang naabot ni Kent Garcia dahil sa mga sinasabi niyang bayad-bayad. No? Naka-afford ng Mustang, nakabili ng bahay at lupa, nakabili ng cellular phone, at napakaraming gold. Senior niya pa yung video nung pinagbilhan nito ng Mustang.
Si, ano to? New Day, New Car? Parang ganun yata yun eh. Yung kanyang intro, New Day, New Car. Basta ganun siya. F2A Cars. At dito, makikita ninyo, ang dami talagang mga alahas nitong si Ken Garcia. In fairness kay Ken Garcia, naniniwala ako dito na ito ay may kakayahang bumili ng mga bagay-bagay na yan. At hindi ako naniniwalang bayaran siya. Kasi alam niyo mga tol, ako, dati akong pulis, may intel ako. Alam ko gumamit ng intel. Hindi ko papangalanan, pero may mga kilala ako na on both sides, pasensya na kayo, I am just telling the truth. Pero wala akong papangalanan. On both sides, merong nakikinabang. But, wala sa radar ko itong si Ken Garcia. Hindi pumapasok sa radar ko na bayaran itong si Ken Garcia. Kaya hindi ako naniniwala dito. Pero syempre, nag-iisip ako, ang yaman pala ni Ken Garcia. Kaya, tiningnan ko ngayon yung kanyang YouTube channel. No? Kasi vlogger tayo eh. Alam natin, ako nga, iilan lang ang views ko eh. Kakaunti lang yung views ko rito sa ating programa eh. Tingnan nyo nanonood sa atin, 1,500 lang. 7 pages. 5 pages and 2 channels ang ginagamit ko. 1.5 lang tayo. Pero kahit paano, sumasahod ako ng $1,600 sa 577,000 views. How much more itong si Ken Garcia, mga tol? Pag nagla-live ito, libo-libo nanonood. Tingnan nyo, libo-libo nanonood sa kanya. Alam ko, 2 pa channel nito eh. Minamaliit nitong si Tio Moreno, sinasabi niya na nasa 20,000 lang daw po ang follower nito sa Facebook. Oy, Tio Moreno, wag mong gawing tanga ang lahat ng mga Pilipino. Alam mo bilang Facebook vlogger kung magkano kinikita sa Facebook before and today, at I do not know kung alam mo kung magkano kinikita sa YouTube sa ngayon. Sasabihin ko sa iyo, rough estimate ito. Si Ken Garcia, kumikita ito ng 1 milyon kada buwan, more or less. Sa dami ng views nito. Live and re-uploaded video. Ngayon, balik na tayo dito sa paghahanap ng FU kay Jose Claire Castro. Saan dito yun? Hanapin natin. Kasi lalayo tayo eh. Napapalayo na yung topic natin eh. Kaya balikan na natin to. Ito ba yun? Basahin natin ha. Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Meron namang nakalagay sa baba. Kasi nakalagay AGP, di ibig sabihin si Attorney Ahmed Paglinawan po ang nagsalita nito. Parang dito sa Facebook ko, yung isa kong page, may nakikita kayong botski, di ba? Kapatid ko yon. Salamat sa Diyos. Kinabahan talaga ako gabi, mga tol. Akala ko magiging kasaysayan yung kapatid ko eh. Talagang pag inom niya ng kape, after a couple of minutes, nawala ng ulirat. Tumirik yung mata. Yung tarik nung pinuntahan namin lugar, natakbo ko eh. Nang hindi ako hinihingal, yung adrenaline rush, nandun, salamat sa Diyos. Maayos na kapatid ko. Nakakatuwa si Claire Castro sa Chucky series niya. Sabi nitong si Attorney Paglinawan, na para bang naniniwala siyang sineseryoso siya ng tao. Totoo naman sineseryoso ng tao. Majority ng Pilipino, sineseryoso si Attorney Claire. Attorney Paglinawan. Kayo lang naman ang mga DDS ang hindi sumiseryoso sa kanya eh. Pero kung tutuusan, sineseryoso nyo nga eh. Kasi dapat di kayo apektado dito eh. Kung hindi kayo sumiseryoso sa kanya, dapat hindi kayo nagpapa-apekto sa mga sinasabi ni Undersecretary Claire Castro. Logic, di ba? Kala niya di naiintindihan ng tao na tauhan lang siya. At yung inaasal niya ay umaayon lang sa taong nasa puder o di kaya asawa ng nasa puder. Yung mga ganitong statement,